Sa kalagitnaan ng regular season ng NBA, ang mga injuries mga kabasketball ay maaaring magsimulang dumami para sa bawat koponan sa liga na may 41 or more games in the books at ang grind of the season beginning to take its toll. Ang Los Angeles Lakers mga kabasketball ay hindi naging exempt dito dahil nakaranas sila ng ilang injuries to key players sa buong campaign ng 2025 hanggang 2026. Ang rising star na si Austin Reeves mga kabasketball ay ang isang kilalang player sa squad who has been on the mend for quite some time dahil hindi pa siya nakakalaro mula nang magkaroon ng calf strain on Christmas Day laban sa Houston Rockets. Inanunsyo ng koponan na si Reeves mga kabasketball would miss at least 4 weeks before being re-evaluated at ang timeline na iyon ay malapit nang mag-expire. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN mga kabasketball, ahead of Wednesday's game against the Denver Nuggets sa Ball Arena, nagbigay ng promising update si Lakers head coach JJ Redick sa status ni Reeves habang ang koponan ay nagsasagawa ng kanilang 8-game road trip sa Mile High City. Pagkatapos ng laro sa Denver mga kabasketball, makakalaban ng Lakers ang division rival na Los Angeles Clippers sa Intuit Dome sa Friday, January 23, which will be 4 weeks, pagkatapos expected to be re-evaluated. Hindi ito nangangahulugan na si Reeves mga kabasketball ay mag-suit up sa Friday, ngunit kung tiwala si Redick na babalik ang 27 taong gulang sa long road trip na ito, may pagkakataong bumalik ang Lakers guard upang labanan si Kawhi Leonard bago ang koponan ay tumungo sa Texas upang harapin ang Dallas Mavericks sa Sunday, January 25. Regardless of when Reeves returns mga kabasketball, during this 8-game road trip, ang pagbabalik ng University of Oklahoma product ay isang step sa right direction at ginagawang mas dynamic offensively ang Lakers na taking the scoring load mula sa mga superstar na sina Luka at LeBron James. Si Reeves ay nagkakaroon ng best year ng kanyang karera sa NBA na nag-average ng career best average in points 26.6, rebounds 5.2 at assists 6.3. Sa kabilang balita, si Jimmy Butler mga kabasketball ay dumanas ng season-ending torn ACL na leaving the Golden State Warriors reeling. Maaari silang maging aggressive buyers sa trade deadline gamit si Jonathan Kuminga at draft capital upang makakuha ng isang wing tulad ni Trey Murphy III o Michael Porter Jr. who can fill the Butler scoring void. Maaari silang maging aggressive sellers, trading kay DeAnthony Melton at any other veteran players na magkakaroon ng value sa trade market. Ang following trade idea mga kabasketball ay isa sa mga radical options kung magpasya ang Warriors na maging buyers. Mayroong argument mga kabasketball na ang best move ng Warriors ay stand pat at the trade deadline, hope na makarecover si Butler para sa susunod na season, at essentially run it back. Sa totoo lang, maaaring mapilitan sila sa planong iyon dahil may pagkakataong walang gustong kunin si Butler sa isang trade. Ngunit kung interesado ang Mavs sa isang Davis for Butler swap, kailangang i-consider ito ng Warriors. Sigurado, si Davis ay inaasahang mamiss sa susunod na 5 linggo dahil sa injury sa kamay. Ngunit hindi siya out for the season, at kung ang Warriors ay can hang in there, hanggang sa siya ay bumalik, they would have a puncher's chance with him in the playoffs. Si Davis at Draymond Green ay magiging isang nakakatakot na duo sa depensa, at kahit na ang opensa ay magkakaroon ng ilang mga issues sa spacing, it's nothing Stephen Curry hasn't played through in the past. Ang Warriors mga kabasketball get Thompson and Russell as well, na parehong maaaring maging useful scorers mula sa bench. Mas magkakaroon ng pag-asa para sa season na ito mga kabasketball pagkatapos ng trade na ito. Ngunit losing an unprotected first-round pick in 2027 would be very risky, at trading the Kuminga contract for veterans on the downside ng kanilang mga careers ay hindi isang ideal para sa long-term health ng prangkisa na ito.